Blessed be the name of the Lord. Blessed be the rock of our salvation. Isa sa mga pinakapopular na tourist attraction sa Europe, ang Leaning Tower of Pisa. At ito'y sumikat hindi dahil sa pagiging tama, kundi sa pagiging mali. Ang building na ito ay nakatagilid. At bakit siya tumagilid? Kasi mali ang foundation. Hindi matibay ang foundation. May bahagi ng tinutuntungan ng building na malambot pala. Kaya sa pagtagal ng panahon, bumigay ito at tumagilid ang building. Ganyan din ang pananalig. Ganyan din ang eternal life. Pwedeng tumagilid, pwedeng magiba kung mali ang foundation. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan, build on the rock. Kailangan matibay ang pundasyon ng ating pananalig, ng ating kaligtasan, ng ating buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, dahil pwede kaming magkaroon ng rock as our foundation. Salamat sa inyo, Ama, dahil ipinadala niyo ang inyong anak na si Jesus upang maging tagapagligtas namin, gabay, guro, at tagapagpala. Sa sandaling ito, patuloy niyo po kaming pagpaliwanagan, Panginoon. Forgive us for all our sins, cleanse us, and now enable us to see you in a clearer way. Teach us, guide us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Build on the rock. Jesus speaks in Matthew 7:24-27. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Sino man daw ang makapakinig ng salita ng Panginoong Diyos, ni Jesus, at sumunod dito, at ito'y isabuhay, ay matutulad sa isang napakatalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng malaking bato, bundok na bato. Umulan man daw, tumaas ang tubig, lumakas ang hangin at hampasin ang bahay na ito, ay hindi ito matutumba, hindi ito matitinag, dahil ito ay nakaugat, nakatungtong sa bato. So hearing and obeying the words of Jesus is like building a house on the rock. And take note of the Greek rendition, the rock, not a rock. Hindi isa lang na bato, kundi ang bato. Specific na bato, hindi kahit anong bato lamang. And house here could mean faith. Of course, it means spirituality, and it refers to eternal life. Even daily, practical life. Ang pinag-uusapang bahay na itinatayo natin ay ang ating pananalig, ang ating espiritualidad, ang buhay na walang hanggan, at maging ang pang-araw-araw na paraan ng ating pamumuhay, maihahalin tulad sa isang bahay na ating binubuo. Kailangan nakatayo, nakatungtong sa bato, nakasandal sa pader. Therefore, those who listen to and obey Jesus build their spirituality and faith and eternal life on the rock, the strong foundation. Pinakalinaw-linaw dito na upang makabuo tayo ng isang matibay na pananalig, isang buhay na walang hanggan na hindi matitinag ng anumang uri ng pagsubok o ng paghuhusga, kailangan ito ay nakasalalay kay Jesus sa pakikinig sa kanyang turo at sa pagsunod dito. Hindi sapat na madinig, kailangan sundin. At hindi sapat na makinig at sumunod kahit kanino na lamang, dapat kay Jesus, kasi siya ang tunay na bato. The words of Jesus and the person of Jesus are the rock. Ano man ang ating pananalig, ano man ang ating values, ano man ang gagawin nating method, approach to life, philosophy in life, dapat nakaayon sa katuruan ni Jesus para ito ay maging matibay, matatag, at ito ay makalampas ng kahit anong pagsubok, lalo na ng judgment. 1 Corinthians 10:3-4,
They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Here, Paul is very clear about who the rock was and who the rock is. None other than Christ. Paul was referring to the Exodus, when the people in the desert ate bread coming from heaven and drank from water that gushed out of the rock. Symbolically, metaphorically, and practically, Paul was saying that rock was Christ. The life of the people of the Exodus, the life of the people then and now, all depend on this rock. And Paul is clear in identifying who the rock was. The rock was Christ. Those that build their faith and spirituality based on Jesus and His teachings build on the strong foundation. Ang tanong ay, may iba pa bang rock? Maraming itinuturing ang mga tao na kanilang rock. Kaya doon naman sila nagbabase ng kanilang pananalig, ng kanilang pamantayan sa buhay, ng mga values nila, ng kanilang sense of morality, sense of right and wrong, at pati na kanilang kaligtasan ay doon nila iniaasa. Pero ang sinasabi ng Biblia at nililinaw ni Paul, there is only one rock, and that is Jesus. At nilinaw pa yan ni Jesus mismo nung sinabi niya that those that hear my words build on the rock, and that is me. I am the rock. May tanong ang maraming mga relihiyoso, isn't Peter the rock? Isn't Peter the disciple, the apostle, the foundation of the church? Dahil sa sinabi ni Jesus sa Matthew 16:18-19. Sabi niya kay Pedro, dahil kausap niya, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades or hell will not overcome it. Napakaraming naging misreading ng verse na ito. Ang pinagmula nito ay yung kwento na isang araw na nagdatingan ng mga disipulo ng Panginoon mula sa pagmimisyon kung saan-saan, ay tinanong sila ni Lord. Sabi ni Jesus, ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ako? At sabi nila, well, sabi ng iba, si John the Baptist ka raw. Sabi ng iba, kayo daw ay si Jeremiah or one of the prophets. At sabi ni Jesus, kayo, anong sabi niyo kung sino ako? Ikaw, Pedro, na ang pangalan niya talaga ay Simon or Cephas. Sabi niya, Pedro, anong sabi mo sa mga tao kung sino ako? At sabi ni Pedro, I told them that you are the Son of God, the Messiah. At ito ang sinabi naman ni Lord. Blessed are you, Simon, because I never told you this. No human being told you this. It is the Father in heaven that must have told you this. At yan itinuloy niya. And I tell you, if I am the Christ, and you are Peter. And on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. And the reading in English confuses many people because they think that the rock and Peter were one and the same. And there is a play of words here na dapat himayin. Yung Matthew 16:18-19, if we're going to read it in Greek, especially the nouns, sabi ni Lord kay Peter, I tell you that you are Peter. It's a new given name. In Greek, it was Petros, a male, a masculine noun, meaning a small rock. Kaya nung sinabi ni Pedro kay Jesus, I told them that you are the Christ. Sinabi naman ni Jesus, and I tell you, you are Petros. Ito na ang bago mong pangalan, small rock. You are Petros. And on this, the rock. In Greek, it is the article the, very definite. And I tell you that in this, the rock, or the Petra, a feminine noun, meaning a boulder, a big rock, I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. So the Petra on which the church would be built is not the Petros, the new name of Peter. Read it in Greek and it will be very clear. Ang English kasi can be very confusing. As they say, all translations are bastards. Kasi sa English nga, yung love, one word lang. Sa Greek, may phileo, may agape, may eros, maraming loves. Pero sa English, isang love lang yon. Halimbawa, sa English, isa lang ang rice. Sa atin, hindi lang. Marami. May wagwag, may intan, may sari-saring mga rice. Di ba? So,
Sa atin, ang word lang natin sa snow, yung snow. Pero sa mga Eskimo, there are more than hundreds of words for snow. Kasi ang daming uri ng snow na kilala nila dahil yun ang kasama nila sa buhay araw-araw. But this Petros and Petra must never be confused. Sabi ni Lord, "And I tell you, Peter, you are now called Petros, a small rock. And on this Petra, the big rock, I will build my church." Peter, the small rock, is made distinct from Petra, the big rock or boulder, by the masculine and the feminine forms of the nouns. Dalawang topic ang pinag-uusapan sa you are Peter and on this rock. You are Petros and on this Petra. The definite article, the, used with the Petra, the rock. Yung kay Peter, rock lang, or small rock, walang the. Magkabukod talaga yon. The rock is the strong, hard, unchanging truth. Rock is not Peter, because he is not the truth. Jesus is the truth. Jesus is the rock. At hindi na subject to interpretation ang 1 Corinthians na sinabi ni Paul, the rock was Christ. Sinabi kay Peter ni Lord, on this rock, ano yon? On this truth, on this power that I am the Messiah, the Son of the living God, the church will be founded and built. Appreciate natin yung exchange of ideas ng kwento. Sabi ni Lord, anong sabi niyo kung sino ako? Puro mali ang mga akala ng tao kung sino ako. Sabi ni Peter, ang sabi ko po, kayo ang Mesiyas. Kayo ang anak ng Diyos. At sabi naman ni Lord, aba, kung gano'n na ako ang Mesiyas, ako ang anak ng Diyos, ikaw ngayon tinatawag kong Pedro, small rock. And on this rock, balik sa usapan, on who I am, on the fact that I am the Messiah, I am the Son of God, on this rock, I will build my church. Magkakaroon ng church dahil ako ang anak ng Diyos. Magkakaroon ng church dahil ako ang Mesiyas. Paano naman magkakaroon ng church founded on Peter na isang, well, kailangan natin siyang irespeto, marami ang kanyang serbisyo sa church, pero hindi siya ang anak ng Diyos at hindi siya ang tagapagligtas, hindi siya ang namatay sa krus, hindi siya ang nabuhay na muli. Paano naman ipapatong sa kanyang iglesia? Paano naman siya ang magiging foundation ng church? All common sense tells you that it cannot be. And the subject of the paragraph was who Jesus was. And when Peter identified him correctly as the Son of God, the Messiah, sabi ni Lord, yes, on that truth, on that rock truth that I am the Messiah, that I am the Son of God, the church will be founded. Magkakaroon ng kaligtasan, magkakaroon ng iglesia, dahil totoo na ako ang anak ng Diyos at ako ang Mesiyas. The church won't and couldn't be founded on Peter, a mere man. 1 Corinthians 10:3-4 is very clear. That rock was Christ. Meron kasi kumisang bansag na Peter the rock. Yes, Peter, a small rock, Petros. Pero hindi siya yung Peter the rock, Petra, on which the church will be built. Sa katotohanan niya yan, o sa kabulaanan niyan, napakaraming magkakahiwalay ng landas. Dahil napakarami na mananalig na si Pedro ang tungtungan ng iglesia. That he founded an institution and that it is only the only ark of safety and salvation according to its own internal teachings. But that is not how to read the Petros and the Petra of Scripture. Wala lang naka-question ng katuruan na yan dahil nung araw ang mga tao naman hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nila kayang basahin ng Biblia, hindi sila marunong magbasa. Kaya tumagal ang katuruan hanggang naging parang totoo na wala nang nagtatanong. Pero kung babalikan mo ang pinagbasihan sa Scripture na ngayon ay pwede nang basahin in any language, in any version, malinaw na malinaw, Jesus is the rock. At may problema ba tayo doon if Jesus is the rock? Ang problema kung si Peter yung rock. Dahil sabi ni Lord, the gates of Hades or death shall not prevail against it. Peter died and remained dead. Jesus died and rose again. Malinaw kung sino yung rock. Hindi dapat pagkalituhan kung ang rock ay yung founder o yung follower. Kung si Jesus, the Son of God, o isang apostle na pinili niya. Hindi natin dinidisregard si Peter, pero inilalagay natin siya sa tamang lugar in relationship to Jesus, who is the Son of God, na siya namang dapat talagang ilagay sa tamang lugar. At kung tama ang foundation ng iyong pananalig, ang lahat ng kabuntot nun ay tama. Kung mali ang foundation ng iyong pananalig, matutulad ka sa Leaning Tower of Pisa.
Matutulad ka sa ibang mga building na gumuho nung inalog ng lindol, nung tinaasan ng baha, nung hinampas ng hangin dahil hindi founded on the rock. Now, back to Matthew 7. So, sino man daw ang makinig sa pangasalita ni Jesus at sumunod doon ay matutulad sa taong nagtayo ng bahay sa bato. Yung kabaligtaran, verses 26 to 27, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Sabi niya, sa kabaligtaran naman, sino mang makinig ng salita kong ito at hindi sumunod, hindi pairalin sa buhay niya, ay matutulad siya sa isang hangal na taong nagtayo ng bahay sa buhangin. Nang bumagsak ang ulan, nang tumaas ang baha, nang lumakas ang hangin, at hinampas-hampas ang bahay na ito, ay ito'y nagiba, at nalaglag ito gumuho sa napakalakas na dagundong. Nagiba kasi it did not stand the test. The rain could be trials, and very especially judgment. Those that base their faith on sand will not pass the test. Nasubukan nyo na ba na tumuntong sa buhangin sa tabi ng beach? Na nung biglang umalon, dumating ang tubig sa paligid ng inyong mga paa, pagbalik uli ng tubig sa dagat, ang daming buhangin sumasama at nauubos ang tinutungtungan yung buhangin. Ganon ang nakatayo sa buhangin. Nawawala, nalulusaw ang tinutungtungan, ang inaasahan. Sand could be anyone aside from Jesus that we listen to. Sand could be any teaching aside from Jesus' teaching that people follow. Malungkot ang wakas ng nakatayo sa buhangin. Yung Leaning Tower of Pisa, nagagandahan lang ng mga raming tao kasi kakaiba, pero ang worry nila lagi, pwede na siyang gumuho any moment. Hindi kasi nakatapak sa matibay na pundasyon. Building lang yon, non-living thing. Paano ang iyong espiritu? Paano ang iyong kaluluwa kung hindi ka nakatapak sa bato? Paano ang iyong pang-araw-araw na buhay, ang iyong mga value system? Paano ang mga desisyon mong ginagawa kung hindi nakatungtong sa turo ni Jesus? Paminsan-minsan, nakakasurvive, pero madalas, hindi. Alatsamba. Pero ang nakatungtong sa bato, sabi ni Jesus, kailanman hindi matitinag. Kaya mahalagang unawain kung sino ang batong ito. A house, faith, spirituality, or eternal life based on someone or something else will fall with a great crash. Kaya malinaw na sinabi ng Panginoong Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Parang the rock. No one comes to the Father except through me. Pwede kaya na si Jesus ang the way, the truth, the life, tapos iba yung rock, hindi siya? Magiging very inconsistent yan. Dalawa na pala ang pwedeng daanan. Isa lang. Si Jesus lang. At hindi natin binabaliwala ang sino mang nilalang lamang na napagkakamalang siya yung rock. Siya man ay matutuwa na maituwid ang mga maling paniniwala ng tao dahil kahit si Pedro ngayon, hindi niya ikatutuwa na siya ang napagkakamalang rock. Kasi hindi niya aagawin kay Jesus kahit kailan yung distinction na yon. Tao lang ang nagbigay sa kanya nun. Pero hindi siya ang kumuha nun para sa kanyang sarili. Ikagagalak ni Pedro na ito ay maituwid. At ikagagalak ni Pedro na ipakilala ang mga tunay na mga may office sa church at yung mga hindi na napagkamalan lang at nakasanayan na lang. At minsan hindi na tinatanong pa dahil natatanggap ng karamihan. Pero sinabi ni Jesus, the way is hard, the door is narrow that leads to life, and those who find it are few. The way is easy, the road is wide, the door is wide open that leads to destruction, and those that find it are many.
Hindi nadadaan sa paramihan yan. Ang katotohanan ay dinadaan kung ito'y nakakapit sa salita ni Jesus, sa katuruan ng Scripture, hindi sa tradisyon, kaugalian ng tao. After an unusual teaching was shared by Jesus, many deserted Him. Alam niyo ang Panginoong Jesus, dumating siya upang ituwid ang maraming pagkakamali, lalong-lalo ang mga religious beliefs and mistakes of His own people. Hindi nagustuhan yon ng religious establishment, kaya siya ipinapatay. At si Jesus ay nagtuturo ng tama para palayain ang mga tao mula sa mga pagkakatali sa kung ano-ano mga kaugalian at tradisyon na hindi naman kailangan, pati yung mga taong pinapalaya niya nagalit sa kanya. Marami siyang tinuturuan ng tumalikod sa kanya. Konti na lang natira. At yung mga natira, tinanong niya sa John 6:65 to 68. He went on to say, "That is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him." From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. "You do not want to live too, do you?" Jesus asked the 12. Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life." Nung maraming nagtalikuran kay Jesus dahil sa mga katuruan niyang kakaiba sa pandinig, tinanong ni Jesus ang mga konting natira, "O kayo rin ba, tatalikod na rin sa akin?" At sabi ni Pedro, kanino naman po kami susunod? Kayo ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang salita niyo ang nagbibigay ng buhay. Marami kasi ganyan mga relihiyoso Turuan mo ng tama, magagalit sa'yo. Palayain mo mula sa mga kadiliman, magagalit pa. Dahil gusto nilang manatili sa kadiliman. Pero sabi ni Lord, kaya sinabi ko sa inyo, liban na lang kayo pagkalooban ng Ama sa langit ng grasya, hindi nyo talaga maiintindihan. Kasi sobrang nakalubog ang mga tao sa kadiliman, sa kamangmangan, na sa katagalan na nandun ay nagmukha ng iyon ng standard at yun ang tama. Sa niya, marami talagang hindi uunawa dahil hindi sila magbubukas ng kanilang puso. Pero sabi ni Pedro, kami po bukas ang aming puso. Nakita na namin na kayo ang tagapagligtas. Wala na iba pang panggagalingan ng salitang nagbibigay ng buhay. Sa inyo kami, kahit ano pa ang mangyari. Itong Pedrong ito, ang pinagkamalan ngayon ng tradisyon na naging rock, I'm sure ikinalulungkot ni Pedro yon. Hindi niya gusto yon. Dahil hindi naman siya ang pinanggagalingan ng buhay na walang hanggan. At hindi niya kahit kailanman tatangkain na kuhanin yung title na yon. Mga kapatid, napakalinaw, don't build on sand. Kung kayo man ay magpapagawa ng bahay, lalo't may budget, lalo't maganda ang bahay at gusto niyo magtagal, pinipili niyo talaga ang foundation. Nakita ninyo, yung mga pumili na bumili sa mga subdivision at tabi ng ilog, tuwing may baha, tuwing may bagyo, ninenervyos. Kasi nandun ang foundation ng bahay nila Yung mga naman pinili, kahit hindi sila conscious na nung napili nila, nandun pala sila sa mga bato, sa mga burol, tuwang-tuwa sila sa naging choice nila, dahil ngayon tuwing may baha, tuwing may bagyo, hindi sila gaanong nangangamba, hindi tulad ng mga nasa tabing ilog. Hindi mga nasa gilid ng bundok na pag 3 araw ng umuulan, lumalambot na yung lupa, pwede mag-landslide na at patabunan sila. Talagang location, location, location. It depends on where you are. Kahit sa business. Ang ganda-ganda ng business mo, pero nasa 2nd floor, naku, madalas lalangawin ka. Lalo sa mga Pilipino, ayaw umakyat ng hagdan. Kaya nga kahit may overpass, tatawirin na yung daan, kahit may malaking, marami nang namatay dito sign. Ayaw umakyat ng hagdan. Ang negosyo mo nasa 2nd floor, nako, himala na lang para yan mabuhay. Location, location, location. Nakakita na ba kayo ng mga bahay na mas mababa kaysa sa kalsada? Merong nawala ng preno, sa silong nila nagtuloy. Location. Bahay lang yon. Ang kaluluwa nyo, ang kaligtasan nyo, saan nakalagay? Pag dumating ang araw ng paghuhukom, will you pass the test? Will you be with the majority? Sabi ni Lord, the road is narrow, the door is narrow, the road is difficult that leads to life. Those that find it
are few. There is no security in the majority when it comes to spiritual correctness. Sinabi na sa scripture na napakaraming maliligaw. Identify who and what is sand in your life. Ano ang pinagmumulan ng maling turo? Ano ang pinagmumulan ng hindi naman mukhang maling turo dahil mukha namang tama, pero pagdating ng araw, lalabas din palang mali? Sabi sa Hosea 4:6, "My people are destroyed for lack of knowledge." Dahil sa kakulangan ng kaalaman, dahil sa kamangmangan, ang mga tao ay mabubulid, maliligaw, masisira. So don't build on just any small rock. Build to last. Nakikita niyo yung mga ginawa ng mga ninuno natin, mga bahay na bato? Mga nakatayo pa hanggang ngayon. They built to last. Pero meron naman ang liliit lang ng mga pundasyon, halos wala. Ang dali-daling mag-iba. Paul said in 1 Corinthians 3:10-15, "God was kind and let me become an expert builder." And he is not talking about a building, but talking about the church, about the spirituality of people. "I laid a foundation on which others have built. But we must each be careful how we build, because Christ is the only church foundation." Christ is the only foundation. Whatever we build on that foundation will be tested by fire on the day of judgment. Sabi niya, napakabait sa akin ng Diyos. Tinuruan niya akong gumawa ng tama. To the point that I can call myself an expert builder, spiritually speaking. At dahil sa napakatibay na ginawa kong pundasyon, kasi siya nagturo ng salvation sa mga Gentiles, nakagawa ako ng pundasyon na pwedeng tungtungan ng gagawaan ng iba at matibay ang gagawin nila kasi ginawa ko matibay ang foundation na yon. At bakit matibay ang foundation ko? Kasi ang foundation ko, si Jesus mismo. Wala akong ibang ginawang foundation. Si Jesus. Hindi ko ginawang foundation ang tradisyon. Hindi ko ginawang foundation yung law, yung old order, but the new teachings of Jesus. That's why in its newness, the church reached to the Gentiles. Otherwise, it would have not reached the Gentiles kasi yung old order, pang Jews lang. Maraming hinarap si Paul ng mga pasakit, persecution, dahil ang itinuro niya, bago sa tenga ng mga nakinig. Tulad din ang itinuro ni Jesus na bago sa tenga ng mga nakinig. Pero alam niyo ba na ang tunay na paglagong espiritual ay nasa patuloy na pagbabago, not in conservatism. Alam niyo mga conservatives, ayaw nila magbago ng isip. Yung nakalakihan nila, yun na. Kung ano yung nakasanayan nila, yun na. Pero we change from glory to glory to glory. And you cannot change unless you destroy the old. You cannot build a new one unless you destroy the old. And there should be no sentimentality or romanticism in the destruction of the old. Because we continue to grow and evolve in our spirituality. And we grow from glory to glory. But the foundation is the never-changing fact that Jesus is the rock. Exodus times pa lang, hanggang panahon nila Paul, hanggang ngayon, siya pa rin yung rock. At sabi ni Paul, whatever we build on this foundation will be tested on the day of judgment. Lahat tayo mga kapatid, kasama sa pagbuo ng spiritual house, the church. Ang foundation si Jesus. Bawat miyembro ng church naglalagay ng isang bato, isang brick, isang part. Lahat tayo kasi bumubuo nung body of Christ. Pero sabi ni Pablo, alam nyo, yung mga pinaglalagay nyo dyan, itetest siya ng panahon. Kumakanta ka, yung kanta mo, itetest siya ng panahon. Nagtuturo ka ng Bible class, itetest ng panahon. Naglilingkod ka, nagdodonate ka, may ginagawa ka, susubukin niya ng panahon. At ang susubukin, ano yon? Nagbunga ba yan ng kaligtasan ng iba? Nagbunga ba yan ng paglago ng mga naligtas na? Talaga bang may bunga o wala? Kasi, sabi sa ni Jesus, you must bear fruits, fruits that remain. Kaya dapat quality. Kakanta ka, malinaw ba yung letra o parang nilalamon mo ang mga letrang parang kang umaatungal na binabangungot?
Kasi kung hindi nila naintindihan, hindi tatalab sa espiritu, walang mababagong ugali, walang maliligtas, walang i-improve na area of salvation, therefore walang bunga. Time will test the fruit of your work. Nag-preach ka, nag-Bible study ka, nalinawan ba yung leksyon? Yung linaw na nagkaroon ng pagbabago yung espiritu. Kasi yung espiritu ang eternal eh. Nagkaroon ng improvement. Nalapit ba ng nalapit sa original na image ni Jesus? Yung taong nakinig sa iyo dahil sa linaw ng iyong pagtuturo. Sa bait na ipinakita mo, buti na ituro mo ba ang kabutihan ni Jesus? Sa kagandahang loob mo, sa excellence ng iyong pagtatype, sa excellence sa paggawa mo ng poster o ng dekorasyon na elevate ba yung espiritu ng mga tao para makita nila yung kagandahan ng Diyos? That they are transported from their mundane daily existence to a higher level of spirituality because of your art or your science or your craft. Time will test your work. Okay, nagbigay ka ng donation, pero saan? Kanino? Yung bang ibinigay mo na yon, nagkaroon ng bungang kaluluwang naligtas? O mga naligtas na naturuan, umasenso, o mga nagugutom na napakain, kailangan may bunga. Sabi ni Paul sa pagpapatuloy, then, everyone will find out if we have used gold, silver, and precious stones, or wood, hay, and straw. We will be rewarded if our building is left standing. But if it is destroyed by the fire, we will lose everything. Yet we ourselves will be saved, like someone escaping from the flames. Sabi niya, kumanta ka, pero gold ba, silver, precious stone, o kahoy, damo? Nagbigay ka, pero mahalaga ba sa'yo? O mga tira-tirahan mo lang ang ibinigay mo? Nagbigay ka ng talent, pero yung best ba? O yung pwede na yan? Sabi niya, alam niyo, i-expose siya ng panahon. Kasi lahat ng ginawa mo, dadaan sa apoy. At lahat ng matutupok, baliwala, hindi madadala sa kabilang buhay. Yun lang hindi matutupok because of its quality. Ang madadala mo, crowns of life, crowns of glory in eternity. Sabi, pero kung tunay ka namang ligtas, kaya lang walang kakwenta-kwenta, ang mga serbisyo mo, lagi kang absent, walang quality, maliligtas ka naman dahil ligtas ka na. Pero para ka lamang tumakbo mula sa sunog, wala kang nadala. Umuusok-usok pa ang iyong buhok. Nagliliyab-liyab pa yung dulo ng laylayan ng damit mo. Pero maliligtas ka naman kasi nagpaligtas ka kay Jesus. Pero wala kang kadala-dalang kayamanan na iaalay sa paanan ng Panginoon habang panahon. Kaya sabi ni Pedro, kaya alam niyo, ni Paul, alam niyo ako, hindi sa pagyayabang, kasi totoo lang, I gave my best. At pagdating ng panahon, lahat ng ginawa nating mga anak ng Diyos ay idadaan sa apoy, kay raming matitira, because I know I gave my best. Kayo, ano matitira? Kayo lang, kaluluwa niyo, walang kadala-dala. Kasi walang madadalang treasure in heaven, kasi walang planting that was done on earth. At nilinaw ni Paul, only that which is done for Christ will last. Only that which is founded on Jesus will stand the test. So marami kang ginawang kabaitan, kagandahang loob, but not in the name of Jesus, not in the context of your faith in Jesus, it will not stand the test. Marami kang ginawang religious activity, pero hindi naman founded on the rock, basta religious activity lang, wala kang madadala. Kung sakali mang ikaw ay ligtas nga. Kaya mahalaga mga kapatid, ang usapin ng who is the rock, are you founded on the rock? So build on the rock, build on Jesus. And how is that done? Know the teaching of Jesus. How can you build on the teaching of Jesus when you don't know the teaching of Jesus? Search for the teachings of Jesus, review and refine the teachings of Jesus. Ihiwalay. Parang pumipili ka ng mga bato, hinihiwalay mo sa bigas. Ihiwalay ang turo ni Jesus sa turo ng kung sino-sino lamang. Kahit turo pa ng mga disipulo, kahit turo pa ng mga propeta, iba ang turo ni Jesus mismo, iba ang kalidad, iba ang level, iba ang antas, dun tayo dapat nakatungtong. Ang turo ng mga propeta, turo ng mga disipulo, nakakatulong sa pang-araw-araw na buhay natin,
sa specific ethical issues that sometimes we have to make and have a basis on, they help. But on matters of eternal life, on matters of what really count, it is the teaching of Jesus that must surpass any and every teaching. Dapat siyang unahin, alamin, at ipaibabaw sa lahat ng uri ng ating sinusundan na mga katuruan. So this is a challenge. How long have you been with the Lord? How long have you known the Lord, so to speak? But get to know Him more. Read more. Study more. And isolate the teachings of Jesus from many other religious, ethical issues, social issues, even in the New Testament. Mga teachings na pang-social lamang, pang-family life, pero walang kinalaman sa kaluluwa. Mahalaga, pero dapat naka-classify. Never confuse the value of the teachings of Jesus with the value of the teachings of everyone else. Because Jesus is the rock. Get founded on the rock and rise to great glory when Jesus returns. Kailangan lahat ng ginagawa natin sa buhay will pass the test. And only that what is done for Christ will last. Mga kapatid, tayo manalangin. Salamat Panginoon. Dahil ang linaw-linaw kung sino yung bato. Turuan niyo po kami, Panginoon, na gawing practical ang application nito. Kailangang maging kasangkapan mo rin kami sa pagkakalat ng katotohanan kung sino ang bato. Maging kasangkapan mo kami, Panginoon, sa aming mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, katrabaho, kaklase, para maipakilala namin sila sa tunay na bato at maipakilala namin ang tunay na bato sa kanila. Teach us, Lord, to have compassion for lost souls, to be diplomatic, to be suave, and to be kind when we share the truth. Pero nawa, Panginoon, yung commitment namin sa iyong katotohanan will always be like fire burning in our hearts. At kami man sa pang-araw-araw na buhay, patuloy na magbago ng magbago, umunlad ng umunlad, at lahat ng ginagawa namin para sa inyo will stand the test of fire. Pagbalay-bulayan natin, mga kapatid, ang lahat ng practical implications sa buhay natin that Jesus is the only, the real rock of salvation and eternal life. Lord, as your people